Ngayong buntag sa tanan. Ngayon po pasaylo papalik kang Pastora Junel sa taga Aurora o sa Matagusa karon nga ako lang sa among tindog karon. Tungod sa kadaghan sa buluhaton, gikapoy pa daw siya kagahapon na bugon niya giingnan. Lipay na tako kaya ako may gahalad sa ilang mga halad dinhi. Sabi ko exempted na ko karong buntaga. Pag-ingon niya kagahapon na hangover pa daw siya kagahapon, kung sabi ang term, murag nahubog pa daw siya kagahapon sa winali. Winali sa fasting dili, hubog sa vino ha. Hubog sa kakapoy siguro. Ingon siya na ako kagahapon. So ngayos sa pasaylo ninyo, apan ako nasayod uban sa pagpaubos sa akong kaugalingon na agibuhaton ang Ginoo sa Matagusa karon. Amen. Inayong katapat karon agibuhaton ang Ginoo sa imong kinabuhi. May po, nakoy PowerPoint para magamit na to para maklaro gyud. Nya tinaw ang inyong outline, ang inyong take note. Dili lang memory verse ang inyong masulat. Okay. Hallelujah. So, karong buntaga, again, I'm sorry ako sa apan ako nagatuo nga kung kita gutom uhaw sa iyang pulong bisag kinsa ang mutindog dinhi sa tubangan. Di gyud kagansi sa imong paganhi. Amen. Kabalo di kung di nakagansi sa imong paganhi kay kaon man ka magbusog ka unya physically apan ato pa yung dugangan mas labaw pa. Kung di lang gansi, dili lang pud bawi, kundi musobra pa gyud napagiginansya. Amen. Ginansya sa espiritual na mga panalangin. Amen. Inem katapat karon andam na baka. Tanawag katapat nimo inaandam na baka. Banong pahiyom. Hallelujah. So, karong buntaga, atong ibasa kaganina Psalms chapter 63 verse 4, makita nato din ha, I don't know kung sa inyong Biblia na by title nakaputang din ha, apan sa uluhan ini sa Hebreo, kaning chapter 63, nakasulat din na Salmo ni David, samtang dito siya sa kamingawan sa Huda. Okay? Kini nga Psalms gisulat ni David sa panahong gigukod siya ni Absalom. Okay, gikuha ni Absalom ang iyang gingharian, ang iyang mga asawa, mga concubines nga nabilin dito, gibinuangan ni Absalom. Okay? Now ganagandagan si David, nagtago-tago si David dito sa kamingawan o sa wilderness. Hallelujah, aron di siya mapatay sa iyang kaugalingong anak. Napabamo din ha. But when we read these Psalms, kung ato ning basahon ning salmo, dili nato mabati ang sitwasyon ni David. Amen. Di nato makita ang iyang kabalaka, di nato makita ang iyang kaguol, di nato makita ang iyang mga problema, apan ang atong makita og masinati ang ang kasing-kasing nga mapasalamaton diha sa Ginoo. He did not look around. Wa siya nilantaw sa likod sa iyang kagahapon, sa iyang mga kapakyasan ingon nga ginikanan. Amen. Nasayon man si David na siya kapakyasan sa ingon nga ginikanan, maunang garibildi si Absalom. Hallelujah. Wa pud siya nila he did not look back, okay? He did not look around. Wa siya nilantaw sa iyang palibot. Wa siya naglantaw sa iyang sitwasyon aron makakita siya ireklamo. Napabamo din ha. But he looked up, ning lantaw siya dito sa langit, nakita niya ang grasya o kabuutan sa Ginoo, mao na ang ninggawa sa iyang mga baba, mao ang pagpasalamat. Hallelujah! Makita nato mga igsoon, makita nato si David, naay siyang gitudlo kanato karong buntaga, hallelujah, aron ma-experience natong unwavering thanksgiving. Okay? Aron ma-experience na itong pagpasalamat na walay palit-palit. Unwavering. Dili mapalid o dili di mapalid. Dili maanod o dili mapalid. Papaling-paling nga pagpasalamat. Dili magutro-utro nga pagpasalamat. Napabamo din ha? Kaya nga naman, nasabta ni David ng atong Ginoo walay pagkausap. Mausap man ang imong silingan, mausap man ang imong higala, mausap man ang imong hinigugma, apan ng Dios. Kanta na tana. Hallelujah! Praise the Lord!
Makita nato daghang rason magpasalamat but si David atong pagasabton karon nganong nakapasalamat man o steps nganong nagpabiling mapasalamaton si David taliwala sa iyang sitwasyon. Hallelujah. Okay, papamudin ha. Now let us read verse 1. Verse 1 to 2. Kinsay makabasa? O Diyos, ikaw ang aking Diyos. Nananagay akong kanimo. Ang oras kong gasing-gasing, ipanandoy ko ikaw. Ang kalat kong giwang kanimo. Sama sa nagpalaw, bukas na yuta. Pusa, pagkita ako kanimo. Iya sa imong templo. O pasutunga ako sa imong gahom, o himaya. Okay, first point na to, please, PowerPoint. Atong first point is desiring God. Unsaon man nato nga magpabiling mapasalamaton ang atong kasing-kasing, ang atong kinabuhi, taliwala sa atong mga maot nga sitwasyon, sama sa sitwasyon ni David, ang iyahang nganong nakapabiling mapasalamaton si David, kay ang iyang tinguha, perminting ang Ginoo ang iyang tinguha sa iyang kasing-kasing. Makita nato dinhi, unsa man another day, desire for an intimate relationship with God. Na ingon si David, my God sa English o sa Bisaya, o Diyos, ikaw ang akong Diyos. Napaba mo din ha? Wa siya niingon, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Jacob, tinuod maghihapon na, di ba? Napaba mo din ha? Diyos ni Isaac, wa siya niing gamit, ana, pwede man na niyang gamiton, maayo naman po ng gamiton. But si David, ang iyang gigamit siya, ang akong Diyos. Hallelujah! Kung sa may pasabot niya ni, nakita ang mga Kristohanon aron makapasalamat sa Ginoo taliwala sa mga trahedya o problema moabot sa itong kinabuhi, dapat natay desire for intimate relationship with God. Naatay tinguha nga naatay relasyon sa Ginoo aron kita pod naapotay ang angayantang mutawag sa atong Ginoo nga amahan. Hallelujah! Praise the Lord! Hinumdumi igsoon, kalibutan karon daghan na kaayog relihiyon. Matod pa sa akong teacher sa Bible School kaniadto siya, tungod daw sa kadaghan sa relihiyon, kung maghimo daw siya relihiyon, wa nabahokdan na daw siya pangalan. Na one church, one way church, the way church, tanang way, nagamit na. Napabang mo din ha. Ingon siya, kung mag-founder daw siya, ang iya daw ipangalan kay Diyos Kuday Fellowship. Tungod na kay wala daw siya ipangalan, but that is just a joke. Binuang na siya. Apa, nakita nato ang point, naghan na kaayog relihiyon. Amen? But one thing is for sure, walay relihiyong makaluwas. Kabalo ka unsay makaluwas nato? Ang atong relasyon sa Ginoo. Hallelujah! Ang relihiyon dili makatabang sa atong mga problema. Apan ang atong relasyon sa Ginoo mao ang makatabang sa atong mga sitwasyon. Pero ayaw pong i-misinterpret niya ako ang giwali karon na moingon kang adi na madaling inahalag relihiyon, di na lang kumusimba. So tiyang tika, tinuod, dili relihiyon makaluwas. Apa naay relihiyon na magtudlo sa kaluwasan. Amen. Napaba mo din ha. Hallelujah. Si David, maunang makakaya siya pag-ingon nga, makakaya siya magpasalamat sa Ginoo, makaya niya tanang pagsulay, kay kabalo siya nga naa siya'y relasyon sa iyang Ginoo. Hallelujah. Praise the Lord. Tanawa ko ng bata. Nganong ang bata, gihimo mang example sa Ginoo nga di ka kasulod sa langit kung di ka mahisama aning bata. Napaba mo din ha. Ano man, kay kaning bata, basta kauban niya ang iyang papa, taas kayo siyang pagsalig sa iyang papa. Amen? Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Ang akong mga anak, akong mama, basta ako mag-drive, ikaw mo siya dito sa, yung wali dito sa lalaga gahapon. Basta ako mag-drive, di ko na siya matulog. Wala siya salig siya basta ako mag-drive. Kulbaan yun na siya basta ako mag-drive. Mga sa akong pag-drive, limit na niyang 100 minimum in Jesus' name. Okay? What I am pointing here, pero ang akong mga anak, basta ako mag-drive, magkanya-kanyag hagok na.
Napaba mo din ha. Pag human na naghagok anak, tulog anak, mumata na, musuka. Hallelujah. But what is my point here? Nga sila nakatulog samtang ako mag-drive. Ay po itong sitwasyon ni Pastor Pedro, anong nakatulog siya basta lain mo drive. Hallelujah. Pero ganong makatulog man ang akong mga anak samtang ako mag-drive, kaya nga naman, dako ang ilang pagsalig sa ilang amahan. Amen. Hallelujah. Napabamo din ha. Maunang si David, kinaaman siya right relationship with the Father, bisag unsa mang sitwasyon, nasayod siya na ang iyang amahan sa langit, di yun siya pasagdaan. Hallelujah. Not only desire for intimate relationship with God, letter B, desire for spiritual appetite. Okay? Nga nung makapasalamat man si David, ug mao po niyang itudlo kanato aron makapadayon nagpasalamat taliwala sa mga trahedya nining kalibutana. Naingon siya nang hinahanglan ta og spiritual appetite, kagutom sa spiritual. Naingon si David ini, ingon siya, ang kalag ko giuhaw kanimo sama sa nagmala og hupas nga yuta. Kuyaw kayo translation sa Bisaya. Mura daw yuta nga perting malaha. Kita ba mo ng katong last January ata yon hanggang anong month ba yun na walang ulan? April. Pag unang ulan, nakita na ko. Pagbuhos sa yuta, uga dayon. Napabango din ha. Nga naman, igisup-sup dayon sa yuta. Napabango din ha. Hallelujah. Ingon ana ang desire ni David, ningon siya, Lord, giuhaw kayo ko nimo na inibuo sa presensya sa Ginoo, iyag yung i-absorb tanan. Napabango din ha. Hallelujah. Maunang ningon si David nga, akong tibuok kalag, lawas, espiritu, ang imulang presensya Ginoo, mao'y makasatisfy kanako. Amen? Naingon siya dito sa Psalms 42 verse 1 to 2, as the deer pants for the streams of water, so my soul pants for you, my God. My soul thirsts for God, for the living God. When can I go and meet my God? Naingon si David, mura kong usa nga perting gutuma ang uhawa. Napabamo din ha. Nga grabing kauhaw, nga inikita niya sa tubig, murag wa na siya laing mapansin, kundi ang pag-inom lang sa tubig. Isa ba yung nakasulay ninyo, grabing uhawa? Sa una, masuko na si mama na ko, kay sige, grabe ko ka-adik ko basketball sa una. Sa una na po itong panahon. Nga mag-jogging pa ko sa una sa plaza, di mo katuo, no? Kung tanas pa Sorayan, na akong ka-berg sa una, jogging sa plaza, makatuyog ko ng tibuok plaza sa una, I think 3 to 5 times. Okay? Matakog sa iyo, mag-jogging, mag-basketball, inikabuntag, inikahapon, mag-basketball. Grabe kay uhaw. Malukaw sa akong buhaton. Sa kauhaw, I don't know kung naka-experience ba mo. So ko na sa mama, tungod sa akong kauhaw, inikabulin ako sa red. Ang tubig na ako makita, di na ako kahulak o kuha o baso. Napabango din ha. O sa akong buhaton, naklako na ko ng dako kayong sudan na tubig. Makitaan ko sa mama mo, ingon ko mama, ayaw lagi gamit og baso, hindi lira ikaw inom. Amen? Pero tungod sa grabing kauhaw, wa na ko kahinomdom sa mga panambagon sa akong mama o sa mga warning sa akong mama, inom na yun kay gusto na yung tubig. Nakuha ninyo akong point? Naaba po tayo ingon anang kagutom. Amen? Nabahalag magkinaunsa ang kalibutan. Gusto nyo ko maminaw sa imong pulong, Ginoo. Gusto nyo ko mupapad sa imong presensya, Ginoo. Kung naa kay imong anang attitude at ubangan sa Ginoo, sama sa usa ka usa na uhaw sa presensya sa Ginoo, ingon siya mga igsoon, bisan pag unsay may tabo sa itong kinabuhi, kaya natong mupasalamat sa Ginoo. Hallelujah! Praise the Lord! Pariha sa Samaritan woman, dili lang pariha sa usa, pariha sa Samaritan woman. Hallelujah. In John chapter 4 verse 1 to 14, ningon si Jesus niya, ang tubig nimo makatagbaw man pero kadyut lang. Pero nga kung tubig nga ihatag nimo, di nakauhawon pagbalik. Napaba mo din ha.
Hallelujah. Unsa may pasabot dinhi nga ang kung ikaw adunay katagbawan pangitaon nimo imong katagbawan diha sa presensya sa Ginoo, di na ka mangitag laing satisfaction kay ang presensya sa Ginoo is enough for you. Hallelujah. Not only sama sa Samaritan woman. Hallelujah. In Revelation chapter 22 verse 17, ingon diya ang pulong, the Spirit and the bride says, come. And let the one here say, come. Let the one who is thirsty come. And let the one who wishes takes the free gift of the water of life. O sa may pasabot niya ni, ang tanang giuhaw, gigutom sa presensya sa Ginoo, wala gikadalo sa Ginoo ang iyang presensya. Gihagit kaniya karon. Gihagit kaniya kung ikaw karon gimingaw na sa presensya sa Ginoo, kung ikaw karon giuhaw na sa presensya sa Ginoo, gihagit ka karon sa Ginoo, come, ali diri. Hallelujah! Libre ni. Sutihan ta mo ang presensya sa Ginoo, dili lang ni one time, big time na inig maka-experience na ka forever na nasa imuha nga di nagyud ka mubati ug kaluya. Napabango din ha, maluya mo gani ng pastor. Napabango din ha, maubitang permititang ginahagit sa Ginoo, duol, kinsay giuhaw, kinsay gigutom, duol sa iyang presensya. Hallelujah! Ha? Matthew chapter 5 verse 6, sa Tagalog na punta, ito sa gulo na itong mga bersikulo, sa itong mga pinulungan. Ngayon siya, pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. Kung sa may pasabutan na, hallelujah, kung kinsa may gustong musunod sa kabubuton sa Ginoo sa iyang kinabuhi, makita niya ang tinuod nga kalipay. Amen. Hallelujah. Desire, spiritual appetite, ang problema karon sa kalibutan. Maski pangita nato ang physical appetite. Ang kagutom o katagbawan sa physical, mao na itong gipangita perminti. Diba? Sa una, ang tao daw mukaon para mabuhi. Tama? Ang tao sa una, diba? Sa katong mga old age, sa mga sa time sa Stone Age o katong panahon ng bato may tawagan sa Bisaya, Stone Age, manghunting sila og hayop para na sila makaon aron mabuhi sila. Pero karon lahi na. Kagani sa una, mukaon para mabuhi. Karon nabuhi para mukaon. Nakuha niyo ang kaibahan? Nabuhi sila kay gusto lang sigig kaon. Napabango din ha. Na-amaze ko sa unang panahon, batanon pa ko ang pagalian. Nasuroy na ako ng tanang kananan dira. Sa panahon, ay namu pangutana ng ano, nasuroy na ko na. Pero nasuroy na ko ng tanang kananan dira. Okay? Sa una, ugwa ko na sipyat, aduna lay siguro more or less 20 kakarinderya or restaurant or sa pagadian. Pero karon, bisag kasulok-sulukang way tao muagi na ay coffee shop, na ay karinderya, na anuman kay ang mga tao hilig og kaon. Napabango din ha. O basig mo niya, di na mo mga una, basig niya padunggan-dunggan ko ni pastor. Nilipot, ang sibing man ni, para kaon, magbipunay na giandap. Amen? Ang akong punto din ladong daghan magkatukod og restaurant, daghan magkatukod og mga fast food. Hallelujah! Bisag na argani sa ilang balay, nag-online na maligyang pagkaon. Kaya nga naman, mauna na sabta na to na ang mga tao hilig yun na isatisfy ang ilang mga unod. Daghang restaurant na tukod, pero gamay rang simbahan ang natukod. Nagkasabot pa mo ni Ana. Kaya nga naman, daghang mga tao sige pangita sa ilang gusto sa unod. Pero wala nila nasabtan na ang tinuod nga katagbawan naa sa pulong sa Ginoo, naa sa presensya sa Ginoo. Amen. Pero salamat na lang ikaw ug ako ni ang karon kay nasabtan nato, dili lang ang leksyon nga giandam ni Pastor Janelle ang makatagbaw nato.
Amen. Apan ang presensya ug ang pulong sa Ginoo. Palakpakan nato diha ang Ginoo. Now, si David, dili lang siya desire for intimate relationship with God, na desire for spiritual appetite, but letter C, na siya desire to please God. Aduna siya tinguha, hallelujah, okay, nga mudayig o mupahimuot sa Ginoo, hallelujah. Makita nato nganong naamay spiritual appetite si David, hallelujah, nganong makaya man niya naman siya kagutom sa Ginoo, hallelujah, kay ngano man sa panahon nga naa siya sa kahayahay, wa niya kalimti ang pagdayig sa Ginoo. Amen. It is our regular worship that prepares us for the crisis experiences of life. Kung sa may pasabot ani, ang atong pagsimba sa Ginoo, atong pagdaig sa Ginoo, maunay nag-andam nato para sa mga trahedya o mga problema na moabutay sa atong kinabuhi. Napaba mo din ha? Napaba mo din ha? Hallelujah! Mauna si David, kung makita nimo siyang life, sa panahong batanon pa lang siya, ganahan kay siya mudaig sa Ginoo. Napaba mo din ha? Bisag nagbantay siya siyang karniro, nagtugtog siya siyang alpa, nagdaig siya sa Ginoo. Sa panahong gitawag, gigamit siya ni Saul as a musician, iyang gidaig ang Ginoo. Nahimo siyang sundalo, nagdaig siya sa Ginoo. Nahimo siyang hari, nagdaig gihapon siya sa Ginoo. Nagsimba gihapon siya sa Ginoo. Mauna nga sa panahon sa kahayahay, wag yun niya kalimti ang pagdaig o pagsimba sa Ginoo. Mauna pag-abot sa kalisod, andam na siya. Amen. Ang problema sa mga Kristohanon, musimba lang ta usahay sa Ginoo sa panahon sa problema. Ginoo dili. Ha? Hallelujah. Magpahimuot lang ta sa Ginoo ug naay problema. Abuutan kayo naay problema sayo sa prayer meeting. Amen. Dasig pa kang rib. Hallelujah. Praise the Lord. Wa pagani gasugod opening worship pa lang katulog na ang luha og sipon. Amen. Amen. Ang gikanta bisag kay buti-buti mo ray gikanta, wa na perti nang hagulhul. Amen. Tanang Thanksgiving appeal. Oh, bisag walay pamasahe magbaktas. Ina pa may panginahanglan gusto gyud nga may ning mahimuot si Lord para panalanginan ta. So tihan tika igsoon. Hallelujah. Wa lang naglantaw si Lord sa atong gibuhat, naglantaw siya sa atong motibo. Amen. But si David, dili lang sa panahon sa trahedya siya nagadaig sa Ginoo, nagapahimuot sa Ginoo, bisan taniwala sa iyang mga kadaugan, iyang gipahimutan ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Mauna igsuon kung gipanalangina na ka sa Ginoo, balik sa simbahan, daiga ang Ginoo, simbahan ang Ginoo, kay nga naman, dili sa tanang panahon, walay problema. Hallelujah. Nayo sa kang membro nga nagkingon sa mga pastor, wami nakasimba itong Domingo kay nag-away man ni sa kumbana. O nga, unya, ano man mo ni simba siya? Murag plastic ra po kaayo ta pastor oy. Nga magtaas-taas ta sa itong mga kamot unya, imong kasing-kasing na ay problema. Imong kasing-kasing na ay tapikil. Naingon ko niya, kabalo ka, bakak biya na sa demonyo. Napaba mo din ha, bakak na sa demonyo. Kaya nga naman, kung sa mag-ingon sa pulong sa Ginoo, duol kamo kanakong nabugatan. Kaya tagaan ko tamog kapahulayan. Amen? Muna ingon ko niya, the more na naatay problema, the more na dapat ang duol sa Ginoo. The more mo asimba ta sa Ginoo. Apan, the more putang gipanalanginan sa Ginoo, mas the more pagyutang mo balik sa Ginoo, the more pagyutang mo simba sa Ginoo, kay nga naman, ang atong panalangin gikan na sa Ginoo. O sa gingon ni Job,
The Lord hath given, the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Ingon si Job, ang Ginoo naghatag, pero ang Ginoo po'y mukuha. Ayaw kumpiyansa. Inim katapat karon, ayaw kumpiyansa. Isa to gingon nga naday gidugang na commandment, thou shall not kumpiyansa. Hallelujah. Praise the Lord. Ayaw kumpiyansa. Daghang kong nailhan, milyonaryo, dato kayo, pero sa isang iglap, tanan nawala. Hallelujah. Nasabtan ba na to? Desire to please God. In pleasing God, ang pagpapalipay sa Ginoo, dili tanan convenient sa tao. Sa man akong point, kung ganata mo palipay sa Ginoo, dili tanan convenient. Sa man ang word convenient? Kung hayahay or sayon na trabaho. Di ba? Usahay ni even si Jesus, ningon siya, if you want to follow me, carry your cross. Gusto kang musunod na ako? Bitbita ang imong cross. Amen? Ingon siya itong matanong dato, gusto kang makadawat sa kinabuhing walay katapusan, ibaligyan na imong kaptanan, o ihatag sa mga pobre. Lisod! Napaba mo din ha? Hallelujah! Apan ang tinuod nga naigugma sa Ginoo, di sag lisod, gusto na itong buhaton, kay gusto tang makapahimuot sa Ginoo. There is a pastor, si D.L. Moody. He is a famous evangelist sa tibuok kalibutan sa panahong 1800s. Okay? Ang tanang mga tao sa tibuok kalibutan, mga pastors, basta na-conference si D.L. Moody, okay, sikat kayo. Okay? Tanan pastor sa tibuok kalibutan, muadto sa iyang conference kay gusto magpa-training. Napaba mo din ha. One time, na siya training dito sa Amerika, sa Texas. Unya, nangadto ang mga lain-laing mga pastor sa tibuok kalibutan. Unya, gibutang sila sa ang mga pastors, mga bisita nga pastors, gipahigda dito sa room sa Bible school dito sa Amerika. And then, na ang mga England pastors, nasanay sila o naandan nila nga ang ilang sapatos na hugaw, ibili nila sa gawas, unya na ay musunod o limpyo sa ilang sapatos. Yahay daw. Yahay ano? Mao na ang ilang naandan. Di po ta mo ingon nga OA ra po ning taga-England. Mao man ilang tradisyon. Amen? So naon sa may nahitabo ni anak, Ninaay nagstorya kang D.L. Moody about iyang istoryahan ang mga in charge ng mga Bible school students. Naingon siya sa mga Bible school students, pwede bang inyong limpyuhan ang mga sapatos sa mga pastors na taga-England? Naminaw ang mga estudyante, apan walay nahitabo. Kabalo mong sa nahitabo, Rigson. Pagkasunod nga gabi, si D.L. Moody, gipangpunit ang mga sapatos sa mga pastor sa England, iyang gilimpyuhan sa iyang kwarto. Wala untay makabalo na siya'y natiglimpyo di ay sa sapatos kung walay ning tuktok sa iyang kwarto na gustong making-istorya niya. Napapa mo din ha? Throughout the conference, si D.L. Moody ang naglimpyo sa sapatos sa mga bisitang pastor na niadto sa Amerika para maminaw niya. Napapa mo din ha? Hallelujah! Ang pag-please o ang pagpahimuot sa Ginoo, usahay, it requires humility. Amen? Pagpaubos. Dili kay, ano nga kung may mulimpyo ng sapatos? Ako ang guest speaker. Napapa mo din ha? Amen. Nga ano mo trabaho man ko anak? Na hihalang dun naman ko. Nga ano mo aswat man ko ng basura? Na pastor naman ko. Nga ano mo limpyo man kong CR? Never mind. May tama naman si mama. Hallelujah! Napababo din ha. Gusto ba ninyong palipayo ng Ginoo? Gamay na lang. Di lang ito mong palipiyog CR. Truho na to. Gusto ba ninyong malipay ang Ginoo sa inyong kinabuhi? It requires humility. Hallelujah!
mga trabahong di makita sa tao, inumdumi nakita na sa Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. Apit na itong General Fellowship, General Convention. Amen. Ang tinuod nga leader is a servant of all. Amen. Ang tinuod nga nalipay sa Ginoo musundog sa example ni Jesus. Kung sa may example ni Jesus, nianhi siya sa kalibutan, not to be a king, but to become a servant. Napaba mo din ha? Pwede man ta mag-require si Jesus, anak ko sa Diyos. Napaba mo din ha? Pwede siyang mag-require, you need to serve me, servisyuhin ko ninyo. Pero apan, gibuhat ni Jesus, siya pa mismo nang hugas sa tiil sa iyang mga disipulo. Napaba mo din ha? Hallelujah! Si David, nganong nakapasalamat siya, taliwala sa mga kalisod, taliwala during the time of wilderness sa iyang kinabuhi, because he has a desire for intimate relationship with God. He has a desire for spiritual appetite, and he has the desire to please God. Verse 3 to 5, usa pa sa pinaasa attitude ni David, nganong pwede natong makatunan para makapadayon tagpasalamat sa Ginoo. Verse 3 to 5. Ang imong gugma nga walay patubaan, mas pililon pa kaysa ginabuhi. Usad ay kung ko ikaw. Namagan ko ikaw samtang ang bubuhi pa, o ibayaw ko ang akong mga kamot ng kanimo, samtang mag-ampo ako. 5. Magkumpiraw ang akong kalag, o matagbaw sa higpit, o mag-awit na tumulay bayo sa pagdaig kanimo. Unsa may gipasabot ni David, dili lang desiring God, but praising God. Na attitude si David nga mudayig sa Ginoo. Hallelujah. Ingon si David din na sa to ang gibasa kanina nga ang imong gugma, okay, 35. Ang imong gugma nga walay lupag-lubad mas bililhon pa kaysa kinabuhi. Grabe nga description. Amen. Your love is better than life. Napaba mo din ha? Nga ang paghigugma sa Ginoo, mas labaw pa kaysa mga butang nining kalibutan na gani, mas labaw pa sa iyang kaugalingong kinabuhi. Kung sa may pasabutan na, hindi ko na ba? Ginext na ba? Naka-next na? Okay, good. Okay, it means praising God beyond material aspects. Nga magadaig si David sa Ginoo, beyond pa, labaw pa sa mga butang nining mga material na butang nining kalibutan na. Napapa mo din ha. Wa siya nag-depend sa gwapong equipment sa tabernacle kay armudaig siya sa Ginoo. Napapa mo din ha. Remember si David this time naa siya sa wilderness. Naa siya sa ilang kamingawan sa Bang Bisaya, kamingawan o siguro kabukiran, siguro I don't know say right Bisaya word. Hallelujah. It means layo siya sa syudad. Layo siya sa iyang comfort. Apan wa siya ni undang pagdaig bisan ang mga material nga mga butang wala sa iyahang kinabuhi ani nga time. Wa siya ningon di na siya kumudayig oy kay maot maning amo ang simbahan. Naara man ko ilalom aning kahoy. Napapa mo din ha. Listen mga i-worship kang Lord ay di man gud kumpletong instruments. Nami nidool ako anak. Wait, so tinuod yun this is a true story. Nidool ako ninyo siya pastor. Gamay pa matutong simbahan dito sa Pampanga. Simbalay raman pero simbahan nagnaw. Doon siya nako. Nya mao pay pagsugod sa simbahan. Ang membro siguro napa sa 5 ka po. Okay? Doon siya nako siya pastor. Dito sa church na so and so. Kuyaw kayo pastor. Libo ang mga young people. Mau ba? Hika ko dito pastor. Kabalo ka si sikrito pastor. Isa ang equipment nila, ang ilang sound system is worth 500,000. Isa pumupalit gani kaani diri pastor asigurado yung mapuno gini simbahan namin. Ningon ko niya, Brad, og naatana maayo. Pero karon kikasugod pa man ta atong pasalamatan ug yung site naa.
Napaba mo din ha. Naiuban, di ta mo simba ng simbahan na, igam. Di ta mo kapila ng Thanksgiving nga, lapok na ba na ilahang simbahan? Napaba mo din ha. Napaba mo din ho. Rita mo ato ng simbahan na, layo na bang ibaktason na? Dili mak-ato dito. Napaba mo din ha. Ha? Rita mo simba ng simbahan na, maot kay lingkuranan, manusok. Amen? Sometimes ato ang giba-base ang atong pagsimba sa mga material na butang sa atong kinabuhi. Tinuod dili. Ha? Isensya na pastor, di ko kasimba kay wa pa man ko sakyanan. Tabangi kong ampo nga makapalit kong motor pastor. Pastor pa pati ako, Lord, palitik tagaig motor Ginoo. Itagaag motor wa ni simba ni laag man Hinoon. Hallelujah. Usay we base our faith in God through the material things. We base our worship in God through the material things that we have. Atong gibase atong pagsimba sa mga material nga naa nato. Napabamuli na. Apan si David, bisag nawala siya dito, wala na siya sa templo nga gwapo, wala na siya sa gwapong mga equipment sa pagsimba, naara siya dito sa kabukiran. Huwag yapon ni undang ang iyang pagdayeg sa Ginoo. Gani ningon siya, kining tanang mga butang, akong palasyo, ang akong gwapong gidaanan, ang gwapong simbahan nga akong gibiyaan, bisag na ako aning bukira, mudayeg yapon ko sa Ginoo, kaya ang iyang pagkigugma, labaw pa sa kinabuhi. Hallelujah. Praise the Lord. Praising God beyond material things. Letter B. Praising God beyond eyes can see. Si David, nindayig siya sa Ginoo, bisag wa siya'y nakita nga angayang pagdayig, angay nga mudayig siya sa Ginoo. Napabango din na. There is a dabay time sa imong life nga murag wa joy angay idayig sa Ginoo? Kasabot ba mo sa kong istorya? Ha? Grabe kaayong mga problema, mga pagsulay, gani, maski pagtaas sa imong kamot, murag bugat kayo, kay murag wa joy dahilan nga mudayig sa Ginoo. Napaba mo din ha. Kay tanan imong nakita problema, nakita nimo negatibo, ang imo pong istoryahan sa imong problema, otro pong negatibo response. Hallelujah. Imbis na ngandoy kang positibong pulong sa Ginoo, ang ito maog yun. Kaila kayo po, ana. Ano na yan? Amen? Sulti kasi mo ba, akong banaw, lagi, ngunani, ay, bulagi! Hallelujah. Wala na yun, Dori? Wala. Ba't makita nato si David, ang iyang sitwasyon, wala siyang nakita ang mga pari, okay? Nga mutabang niya sa pagdayeg sa Ginoo. In short, walay pastor nga makatabang niya nangatay. Napaba mo din ha? Wa siya'y makita ang gwapong simbahan nga makaduulan aron dito siya musimba sa Ginoo. Hallelujah! Wa siya'y makita ang gwapong sitwasyon sa iyang kinabuhi kay mismo ang iyang anak nga si Absalom gusto siyang patyon. Hallelujah! Nagdagandagan sila. Apan taliwala nga walay gwapong sitwasyon siyang makita siyang kinabuhi. Apan si David, he lived by faith. Nagkinabuhi siya sa pagtuo, nagatuo sa mga butang na wala nakita. Amen. Amen. Unsa may nahitabo kan David, taliwala nga wa siya makita ang gwapong sitwasyon o gwapong kahimtang siyang kinabuhi, kaya gihapon niyang mudayig sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya ba nimong mudayig sa Ginoo? Taliwala sa mga sitwasyon sa imong kinabuhi. Isa'y nakasulay ninyo din nga grabe yung kabukaan sa inyong problema, pero gikanta lang ninyo sa Ginoo. Sa simpleng kantang kay puting-puting mo Panginoon. Sa simbahan, isumuhan na kagpaminaw na sa simbahan. Kanta sa mga bata, ini testimonyo. Ngayon, kung kanta ang mga ismag, kung may lang kanta, kakatahin na, kantahon na naman kay puting-puting mo Panginoon. Kampila na ni mo nadunggan.
Pero there is a situation sa imong time, sa imong life, na sa pagkanta ni mo anang nga kanta, pagdayeg ni mo sa Ginoo, it touch your very soul. Gihikap ang imong kalag. Napaba mo din ha? Kaya nga naman, gusto sa Ginoo nga sa panahong di na nato masabtan ang atong sitwasyon, mudayeg na niya. Hallelujah! Not only praising God beyond eyes can see, letter C, praising God beyond the blessing we enjoy. Hallelujah! Magadayeg ta sa Ginoo, labaw beyond o higit pa sa mga panalangin na atong gi-enjoy. In the wilderness dito sa ilang o sa kamingawan, wala siya'y makaon nga sakto. Napabamo dira. Walay Thanksgiving dito. Hallelujah! But iyang soul, ingon siya dito sa versikulo, magkumbira ang akong kalag. Verse 5 ta. Ingon siya, magkumbira ang akong kalag, ug matagbaw sa hingpit, ug mag-awit ako nga malipayon sa pagdayeg diha kanimo. Bisag gutom, busog si David. Napapangunin na. Hallelujah! Kaya nga naman, ang iyang kagutong sa pisikal, gisatisfy sa kabusog sa espiritual. Hallelujah! Praise the Lord! Ha? Mao nang gihagit ta sa Ginoo to praise the Lord. Mudayeg sa Ginoo, bisag ang mga panalangin natin, mga panalangin nga nadawat, padayong gihapon ta sa pagsimba sa Ginoo. Ang problema lang sa tao, ang atong gisimba, ang binuhat, dili ang gabuhat. Tinuod ba? Okay pa ba mo din ha? Namalandong lang no? Kanan na sa likod, madungog na ba ko ninyo din ha? Hallelujah. Ang problema sa tao, atong gisimba, ang binuhat, dili ang gabuhat. Man? Mas unahon magpangita ang gibuhat. Ini ka Domingo, di na makita sa simbahan. Man si sister ay nanginabuhi lang ipastor. Kasabot naman ang Ginoo nato ana pastor. Kasabot ang Ginoo, pero ikaw nakasabot ba ka sa Ginoo? Napaba mo din ha? Napaba mo din ha? Ha? Nganong wala man si sister? Nganong wala man si brother? Ay pastor, naamang ko sila klase og Domingo. Why no na dire? Wala. Igsoon, mga young people, lalabaw na sa itong generation karon na naanata sa evil generation. Tuo ba mo niya na? Ang 2 Timothy chapter 3 na maunang na nahitabo karon. Sa unang panahon, kanang Saturday o Sunday, wa gyud ni klase ana. Sa among panahon, ay nang pangutan na pila kong edad. Hallelujah. Pero karon nga generation, nahamon kita mga teachers dire. Karon nga generation, Domingo ug Sabado mao'y igara sa eskwelahan o klase. Now, asa man ang imong unahon? Ang mga makamundong success o ang heavenly success? Napabamo din ha? Sige ta gukod anang earthly success nining kalibutana, pero sultihan ti ka kanang mga success nining kalibutana hangtod diri ra na. Amen. Dili na makatagbaw nimo. Pero ang heavenly success kung imong unahon, hallelujah, musunod na ng earthly success. Dili ang eskwelahan ang makahatag og maayong kaugmaon yang people. Dili ang imong maayong grado ang makahatag nimo maayong kaugmaon yang people. Daghan kong kaila, gwapog grado, gwapog eskwelahan, pero dili nagmalampuson. O siguro tanaw nimo nagmalampuson, pisikal o mga material nga magmalampuson, pero spiritual, emosyonal, walay kalipay. Napabamo din na. Mauna mga young people, dili lang mga young people, pati sa mga ayoko ng old people, kaya suko niya mo. Mga matured people, yon. Hallelujah. Mga matured people, hallelujah, sutihan tamo, unaha ang nagbuhat, ayaw ang binuhat. Hallelujah. Praise the Lord. Praising God beyond the blessing
that we enjoy. Unaha pagdaig ang pagsimba ang Ginoo. Unaha ang Ginoo, Matthew 6:33. Memoryado kayo nato na kung imo nang ikinabuhi igsoon, di jud ka magmahay sa panalangin sa Ginoo sa imong kinabuhi. Napaba mo din ha? Hallelujah! Si David Livingstone was a pioneer missionary of Africa. Siya ang isa sa mga gigamit sa Ginoo dito sa Africa, maunang nasangyaw ang maayong balita. Kabalo mo ang unsay giagian niya aron masangyaw ang maayong balita sa Africa. He walked over 29,000 miles. Diba times 2 ang kilometer sa miles? O wa ko na sipyat. Ang iyang gibaktas. Okay, aron lang masangyaw ang maayong balita. Kaya pa may sakyanan sa una igsuon. 29,000 milya. O times 2 na to na kilometers. 50 something. 50,000 kilometers. Kita ninyo? Amen? Wala pa nila nahuman ang iyang giyagyan. Samtang nag-mission siya sa Africa, ang iyang pinalanggang asawa namatay. Tungod sa grabing malaria, mga sakit dito sa Africa, namatay. Wapag yung nahuman din ha, ang iyang taubang mga missionary, hallelujah, mga Scottish missionary, nag-rebuilding pagyud niya. Imbis mo tabang kay naglisod na in town, gikontrahan pagyud. Pero unsay may iyang pag-ampo, mo ni iyang pag-ampo, listen, paminawa ninyo. Atong sa English kay, dahil kung bisay online na to, ingon siya dili, send me anywhere, only go with me. Siya ipadala ko bisag asa, basta kuyog lang yung kanako, Lord. Siya lay any burden on me, only sustain me. Siya ibundak tanang kabugaton kanako, Lord, apan tagai ko kusog na makayanan. Kung siya nag-aampo nga, Lord, kuhaan ang kabugaton. Pero yung pag-ampo na may kabugaton, Ginoo, tagai ko kusog na makayanan. Next, ingon siya, severe any ties but the tie that binds me to your service and to your heart. Ingon siya, paalag, maputol tanang mga connection nako sa ubang tao, pero ang akong connection sa imong ministry o sa imong kasing-kasing, ayaw yung putla. Nakuha ninyo ang punto? Amen! Kaya ba nimong mudayig sa Ginoo? Hallelujah! Sama ka, David! Taliwala sa iyang wilderness experience, taliwala sa iyang mga problema, ang mugawa sa iyang mga baba, dili gawas mga reklamo, dili bagulbol, apan pagdaig sa Ginoo. Hallelujah! Utruhon na ginato ng atong batasan nga sige tag bagulbol. Bagulbol sa ministry, reklamo sa kaubang mga missionary o sa mga pastor, reklamo sa imong membro, reklamo sa imong pastor. Amen? Hallelujah! Sunay daw ninyo mga igsoon. Challenge na ko ni sa inyo ha. Kabaw na sa itong mga pastor. I-record ang inyong 1 day conversation. I-record. Pagka next day, o siguro katulog sa 1 day o relax sa, pagka next day, paminawa ang tanang ni gawa sa imong baba. Walang napag-istorya. Unsa kahay ning gawas, mga positibo o puro reklamo? Napadyoy uban, di kagwanta, di lang reklamo sa baba, reklamo sa Facebook. Napaba mo din ha. Amen? Moingon dayon nga. Pasensya mo, ipagawas na ako ang pagbating. Ano man, si Facebook mo tubagan mo pagbating. Napaba mo din ha. Napaba mo din ha. Igsoon, dili ang ayan si Facebook sultihan sa imong mga senaryo, sa imong mga sitwasyon. Napaba mo din ha. Kabalo mo kisay ang sultihan. Ang Ginoo, pinaagi sa mga pag-ampo, pinaagi sa mga paghilak, sa mga pagpuampo o puasa. Dili dito sa Facebook magdrama. Wala yun na dire. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Sahon manggod, namang ko'y nakabutang dito sa Facebook. Congratulations! You can now avail
So, you can now avail, you can now avail nga mo income na sa Facebook. Pati problema, i-post para naalagin ma-content. Wala, yun na dire. Praising God, ikatulo. Not only praising God. Verse 6 to 8. Let's read. Amen. Kung sa may pasabot ni David ni ang another attitude ni David o steps para makapasalamat taniwala sa mga sa may sitwasyon. Ingon siya, remembering God. Paghinumdum sa Ginoo. Ingon siya din inigigda nako makahandom ako kanimo. Sa English version, as I lie in my bed, I remember you. Napabamo din ha. Ingon si David, nga ang paghinumdum niya sa Ginoo, mao'y makahatag niya kasing-kasing nga mapasalamaton. Nga naman, because remembering God, letter A, remembering God brings peace. Napabamo nila. Kung makahinumdum ka kung kinsa ang Ginoo sa imong kinabuhi, makahatag ni kalinaw sa imong kasing-kasing. Hallelujah! Makita na to sa gisulat ni David rin. Nga siya, o sa tibuok gabi, ikaw ang akong giuna-huna. Okay? Sa ibang translation, ingo siya, sa pagtulog nako hangtod sa akong pagmata. Napabamo nila. What is the point there? Nga kung Ginoo imong mahinumduman ang Ginoo, unsa ka maayo ang Ginoo sa imong kinabuhi, taliwala sa mga problema, kaya nimong muhadok. Napabamo din ha. Pero noon, wag ko nag-ingon kung di ka katulog na kay problema. Parihan ako, nakoy problema basta magtuon ko, magbasa ko og sermon kini kagabi, di na jud ko katulog ana. Mao nang ako ang study time kadawon aron di ko pariha karon. Kagabi nagalanganin ko kay kalit-kalit naging istoryahan. Nibasa ko kagabi, tibuok gabi wa ko'y tulog. Sige, huna-huna, kani ang punto ni. Hallelujah. Pero sige lang, huwag pa magpupuna. Huwag pa magkaning itong makupananaw. Hallelujah. Kaya siya, remembering God brings peace. Hallelujah. Kung kita makahinumdum sa Ginoo, hallelujah, kita makahatag kanatog kalinaw. In Psalms chapter 3 verse 5 to 6, so sige sulti ni David na. Okay, ako na nabasa. Tungod kay gibantayan mo ako, makatulog ako o makamata nga malinawon. Psalms 3 verse 5 to 6 ni. Verse 6, bisan pag linibong mga kaaway ang maglibot kanako, dili ako mahadlok. Grabe si David. Iyang gihinumduman kung unsa ka maayo ang Ginoo, unsa ka gamhanan ng Ginoo, bisag gitapuk-an na siya kalaban, makahagok lang gihapon. Hallelujah! Praise the Lord! Hinumdumi ko ng Ginoo. Kung saan mo paghinumdum, di mo ka mabasa sa iyang pulong. Amen? Kung saan mo paghinumdum kung kinsa ang Ginoo, di makamuapil sa pagsimba. Hallelujah! Mo na inigabot sa problema, kalimot na ka. Napapa mo din ha. Hallelujah! Praise the Lord! Remembering God brings peace. Kaya nga naman, kung nakahinumdum ka, giunsa ka pagluwas ka Ginoo sa una, giunsa pag-provide sa Ginoo ang imong mga panginahanglanon, pag-abot sa problema, kaya gihapon nimong naay kalinaw ka. Every time nga naapa ko sa Manila, diling hayahay ang akong kinabuhi, daw sama sa inyong giuna-una. Okay? May mga panahon nga naapoy panginahanglanon. Mao na inyong giuna-una ba? Hayahay ang kinabuhi, Manila na ini. Pero sa panahon sa kalisod, sige yun akong mainumduman ang istorya sa kong mga ginikanan. Maingunay na si Mama o si Papa sa mga sauna, Jim. Diba? Sa ministry, wak na'y makaon. Maingunay na si Papa nga sa isa ka bulan, mapugos ko di tubig na yun akong kanon. Magpasting, kiwag ikaon. Mupalik ko o ka ng
unsa to yung paliton nga goodbye my head ba to? Unsa ba to? O isda nga goodbye my head para lang matataon, no? O yung ulo daw sa lukon. Sa panahon na anak ko sa Manila, niabot sa sitwasyon nga 20 pesos na lang ang kwarta. Wa ako gasaba sa kong ginikanan, wa ako gasaba sa kong gwapa nga ate kay muhatag magyud sa kuha ko sa ngayo. Hapit na ba New Year, no? Hallelujah, padumog-dumog yan. Okay, wa ko nagsaba sa akong asawa, even though komportable ilang kinabuhi isang buhon, wa ko mi nagsaba. Niabot sa panahon nga, isa pa lang among anak ato, purot na hapit ang diaper, wanay gatas hapit, unya ang madawat sa simbahan kada Domingo 500 pesos. Pero in Bible study, ang drive na ko sa tricycle, hatagan pa yun ako nag 200 pesos. Gamay na lang. One time, nihingon ko sa Ginoo, Lord, 20 pesos na lang ang sulod sa akong wallet, sa among wallet. Napami panginahanglan nun. Ang akong ingon sa Ginoo, Lord, og mo reklamo gani ni akong asawa Ginoo na mapukoy na human nga secular course, basig man trabaho ko, Lord. Ano ko ingon sa Ginoo? Inasayo jud ko ang akong asawa wa nakasinati og kalisod nga kinabuhi. Inaanad man siyang kinabuhing madagayaon. Okay? Nayon ko sa Ginoo, Lord, ug mo reklamo niya akong asawa nga 20 pesos na lang akong kwarta, mangabaho jud ko, Lord. O tong deal sa Ginoo, wala mo siya gibuhat sa Ginoo, pag-ingon ako sa akong asawa, ko, di 20 na lang atong kwarta, saon na to ni. Panatay, mapit na mahurot ng diaper, purot ng gatas. Nahulat yung ko siyang reply, pero kapalo mo siya gibuhat sa Ginoo, ingon na nga akong asawa, sige lang, God will provide. Sa akong gibuhat, kita makugkalan ni mama dito, duha ka buhok gasolito. Kung na manig gamit, ibaligyan ako. Ibaligyan ako, kalan o kanang gasolit. Tag 500 isa, halin rin. So, pagkabalo ni mama, gano'ng mo mag-ibaligyan? Mahal magayo na! Katawa na ito. Amen? Pero you know what? One thing is for sure. Throughout the year na nagkalisod ni, God always provide. Sa panahon nga magkalisod ni, mubati na po kalisod, mukatawa na lang ko kay hinungdom ko atong sitwasyon na nga kaya maganing i-provide sa Ginoo sa panahon nilang mama o ni papa, kag grabe kalisod. Sa panahon nga ni sinati ko atong i-provide maganing, nothing is different. Kung kaya niyang buhaton to sa una, kaya gihapon na niyang buhaton karon. Hallelujah! Hinungdom lang. Problema magupon ng tao, dali makalimot. Labaw ng mga maayong utang, malimtan. Pero ang mga problema o mga reklamo, pilit kay sa utok. Napaba mo din ha. Wala na ko gusto niya. Sige, bahala mo. Basta remembering God brings peace. Letter B, remembering God brings guidance. Okay? Hallelujah. Makita nato din kung hinungdong ta sa Ginoo. Hallelujah. Kita iyang pagagiyahan. Hallelujah. Napaba mo din ha. Ha? Ingon siya din kay ang tanang panahon gitabangan mo man ako sa landong sa imong mga pako, mag-awit ako nga malipayon. Verse 8, ang akong kalag nagsalig kanimo o gikuptan mo ako busa dili ako maunsa. Ingon siya kay kasalig ko nimo Lord nga imo jud kong giyahan nga di jud ko maunsa. Amen. Kung makahinumdum ka sa Ginoo, makahinumdum ka sa iyang mga salita o iyang mga pulong, iya kang giyahan sa saktong dalan. Napaba mo din ha. Kisay mga young people diri nga niagi o pagabuluyagon sama nako. Pero bisa sa akong pagabuluyagon sa una, ini magbinulayagon ako, makahinumdum ko sa mga kasaba sa akong mama. Ha? Pero kahit magigulo, ini mo escape na ko ospilahan, kulba-kulbaan. Anong gikulba-kulbaan man? Kaya nakahinumdum man sa kasaba sa mama. Makahinumdum ko maingon ako mama, mabalaan na nakmubag sa kapantay na dyan ka na ako. Diba? Napaba mo din ha.
Na yung mga panahon yung escape no taong eskwelahan, makahinumdum ko nga hapit na ting hatag og grado, kubaan ako. Napaba mo din ha. Imbis magbuhat og binuang, makahinumdum sa mga panambagon sa ginikanan, dili na lang. Ako lang ba naka-experience na? Ako ra siguro hilo magay mo. Praise God, wa mo ka-experience na. Hallelujah. Pero ka-experience ko na. Ginikanan ra gani na ha. Tawo ra gani na ha. Napaba mo din ha. Hallelujah. Unsa pa kag makahinumdum ka sa mga pulong sa Ginoo. Hallelujah. Nasa panahon mo buhat o takagsipyak, makahinumdum ka, mo ginikiwali atong Domingo ba? Hallelujah. Praise the Lord. Ha? Saan magod po paghinumdum? Wa man kaning simba. Wa ka hinong kakadumog. Wa na hinong ka napahinumduman. Hallelujah. Hallelujah. Okay. Next. Not only remembering God brings guidance. Letter C. Paspasan ako ni kay kapit na lason C. Remembering God brings our love to grow deeper. Amen? Ingon si David kaganina, ingon siya tibok gabi, wa siya katulog. Sige, hinumdom, wa siya nakatulog tungod kay naghinumdom siya sa utang, wa na bayra. Hallelujah. Wa siya dili kay wa siya nakatulog kay naglagot siya sa iyahang silingan. Napabang mo din ha. Apan wa siya nakatulog kay sige siya hinumdom, sige recall sa kamaayo sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Amen. Na the more siya sige recall sa kamaayo sa Ginoo, the more siya na in love sa Ginoo. Kabalo mo? Unsay sikreto nganong kaya mag-away bitaw mo? Nay times ba nga nay isa kaya magtiayon. Ang bata sige magbiyahe may makuyog may sige ra siya reklamo sa iyang asawa. Mayngon dahil siya nga ang asawa pastor, maldita kayo. Ang akong asawa, pastor, wa jud ko katilaw anang gitimplahan ko niyag kape. Ang akong asawa, pastor, ining abot na ko pag ikang trabaho, pastor. Ako pa'y mumata. Ug sayo, kay siya tulog pa. Ato muna, sige kong tambag ko. Sige lang, iyampo lang sa Ginoo, ingulana. Pero sige na nagreklamo. Halos kadakuyog na mo. Reklamo na yun siyang asawa. Ngayon ko niya, ay, tempa lang, tempasa. Murag tanang biyahe na to, tanang istorya na kuyog na to, puro ra ka reklamo. Sige daw, tagain ako pulo ka maayong butang, nakita ni mo si asawa. Sugod siya, ang akong asawa, guwapa. Ang akong asawa, kalisod na siya, ug abot og 5. Napaba mo dira. O sunod, mga magtiayon o mag-away mo, sige reklamo nimo, sige na, o sige, pagpulihanay ta, tagay kong pulo kamayong butang gikan ako, ako po nuhatan nimo pulo kamayong butang, nakita na ko nimo. Di ba, maundang na inyong away. Napaba mo din ha. Napaba mo din ha. Kaya mahinumduman naman nimo, nganong at the first moment na in love ka niya. Tinood ba? Wala na ko'y kay-istorya. Amen? Suka dato. Pag-ingon ako ni tagay kung pulo ng mga butang na nanong na-inlove ka sa imong asawa, so kada to, wa na gyud siya reklamo sa imong asawa sa kuha. Amen. Either naulaw, nahatlok na mo reklamo, or nasabtan na niya nga naapoy positibo, bisag na negatibo ang iyang asawa. Sa kauragan ni na nanay negatibo, unsa pa ka sa Ginoo kung imong i-recall ang tanan niyang gibuhat sa imong kinabuhi, di gyud imo mapugnan na ma-inlove sa Ginoo. Hallelujah. Praise the Lord. Sultihan ti kagigsoon, ang atong Ginoo, our God is an I am God, not I was God. Nakuha ba ninyo? Ang atong Ginoo, Ginoo sa karon. Dili lang siya Ginoo sa kagahapon. Ginoo siya sa karon o Ginoo siya sa ugma. Amen. Amen. Hallelujah. Mao na mga igsuon, ato siyang i-recognize sa atong present situation aron kita makapadayon sa pagdaig pasalamat sa Ginoo. Hallelujah. Na isa ka istorya. Si Captain Eddie, next slide, na picture din na. I hope nakita ninyo. Si Captain Eddie Rickenbacker. Okay?
Siya ang driver sa piloto nga B-17 nga eroplano. Gitagaan siya og importanteng message nga dalon niya kang General Douglas MacArthur sa Papua New Guinea. Okay? But sa panahong padulong na sila dito kang General MacArthur, ang ilang eroplano giatake o nahagbong sa dagat. Napabango din ha. Okay? For nearly 1 month sila galutaw-lutaw sa dagat. Nga ang ilang kanang tawag ganing ang plank, sabi ng plank, kanang kapalutaw-lutaw sa ilaha is only 9 and 5 feet katak-ah. Napabango din ha. Maura na ilahang gipalutaw-lutawan. Unya sige silang atakihon ng mga shark na tag 10 feet kadak-ah. Ay, sulay mi ni Pastor Ferlo dito sa Uslog. Kulbaan kay ko, inibiko ko na kong tiil. Kaya niagi itong whale shark sa kong tiil. Hapit na gimawag dunggong. Kita ka siguro sa kadak-ah. Mas dako ka siguro ani atong stage. Muna na kadak-ah. Kulba kayo. Amen? Unsa pa kaha kung tinuod nga shark. 10 feet kadak-ah. Nasigi sila banggaon. Apan, unsa may nahitabo ni ani mga igsoon. Hallelujah. Napagkauman, usa ka Domingo ni ana, samtang si Captain Eddie Cherry, okay, nagampo o nagwali sa ilaha, nagpahinumdum sa ilaha, unsa ka maayo ang Ginoo. Napabamo din ha. Okay? Gipanggutong na kay sila kay 8 days pa lang, nahurot na ang ilang supply nga pagkaon ug ang uban nagadaot kay nabasa sa tubig sa dagat. Nakuha ninyo? Let alone gipanggutong na sila 1 month pila na sila kasimana dito katutaw-lutaw sa dagat, nagampo sila sa Ginoo nga luwason sila. Balamon sila hitabo igsoon. Samtang natulog kay istoryahanay sila pag umag-ampo, umagwali ni Cherry, nag-ampo sila, natulog siya kay kapoy na kayo sila, gigutom na kayo sila. Samtang gitabunan niya yung naong o kalo kay perti mang hayaga sa adlaw, ininta sa adlaw, na ay ning patog na sa tunga na ay seagull. Okay, na ay seagull na ning patong sa iyahang kalo. Na imposible man unta tungod kay ang seagull maglupad-lupad na sila duol sa island. Napabamo dira duol sa yuta. Upon this time, pila ka 1,000 miles sa island na ay seagull isa ka buok nga ning patog sa iyahang kalong. Nagtanaway sila samtang nagtabon siya, naghigda siya, nakakita siya, nakalili siya gamay sa iyang katapat na naglantaw po dito sa seagull. Hallelujah! Ugos siya gibuhat ni Rickenbacker, ni Eddie Rickenbacker, Backer. Iyang kikalit o kuha, pero ang seagull, natingala siya, ang seagull, wa manggani ning lupad. Napaba mo din ha? O sige, gibuhat nila, ang unod ilang ikaon, o ang intestine ilang gihimong paon para makadakop silang isda. That sustains it, nakasustain sa ilang kagutom for 1 month. O sa may gibuhat ni Rickenbacker, padahon nga naluwas na sila, pagkatigulang na niya, pagka-retire na niya, every Friday afternoon, kada Biyernes sa hapon, muadto siya sa pantalan. Magdala siya isa ka planggana na shrimp. Ano sa mga shrimp? Ulang, pasayan, para ipakaon sa mga seagull. Kaya nga naman, matud pa niya, this is my way of thinking. Namo na kung pabaagi nga pasalamatan ang mga seagull. Kung wala tong isa kabuutan nga seagull, nagisakripisyo ang iyahang kinabuhi, di ginunta mi maluwas atong among galutaw-lutaw ni sila. Seagull na ganito. Maura ito gibuhat sa seagull. Unsa pa ka ang gibuhat ni Jesus. Amen. Amen. Na voluntarily iyang gihatag ang iyang kinabuhi sa cross para ikaw ug ako makatagamtang og kaluwasan. Dili lang kaluwasan 1 month, dili lang 2 months, 1 year, 3 years, kundi eternal na kaluwasan. Ikaw, kung si Rickenbacker
tayang mo pasalamat sa sigal, iyang ipakaon ng mga sigal, ikaw unsa may mabuhat nimo sa Ginoo nga mapakita ang imong pagpasalamat. Napagwa mo din ha. Not only remembering God, okay, paspasan na nato ni. Taas na gyud. Sorry kayo. Okay pa ba mo din ha? Number 4, last, sige, paspasan nato ni. Verse 9 to 11. Okay, makita na to. Number 4 point na to is rejoicing in God. Paspasan na ako ni. Not only praising, ang attitude si David nga mudayeg sa Ginoo, taliwala sa wilderness. Okay? Naabot siya kinaiya o attitude nga mo magmalipayon diha sa Ginoo. Hallelujah. Kaya nga naman, verse 9, he is rejoicing for God's deliverance. Hallelujah. Nagmalipayon si David, kay nasayod siya na ang Ginoo nagluwas niya. We rejoice for we know that the Son sets us free and we are free indeed. Amen! Kay nasayod ta na ang anak giluwas kita, pusa kita, gawas nun na gyud kita. Amen! Napapamuli na ha! Hallelujah! Wa na ka nagpabiling makasasala. Wala ka nagpabiling ulipon sa sala, ulipon sa bisyo, apan kipahigawas na ka sa Ginoo. Not only rejoicing for God's deliverance, verse 10. Makita na to ingon si David, ang akong mga kaway, daghakay ni sila. Apan tungod kay naa ako'y Ginoo, hatagan ko niya kadaugan. Amen. Si David na ay kalipay nga mopasalamat sa Ginoo sa mga kadaugan, rejoicing for the victory. Amen. Nagbalipayon si David, bisag wa pa niya nakita ang kadaugan, apan nasayod siya nga naay kadaugan. Utrohon ako, wa kay ninyo nasabtan. Wa kay nabisi siguro sulat. Sige. Akong balikon, paminaw mo. Si David, kaya niyang magbalipayon, bisag wa pa niya nakita ang kadaugan. Kay nasayod siya na aduna gyud siya kadaugan. Hallelujah. I hope nadakpan na ninyo ha. Romans 8:37, ningon siya, we are more than conquerors through Jesus Christ. And last point, verse 11. Kuman ako. Maghipay ang tanan nga nanumpas sa ngalan sa Dios. Apan ang baba sa mga bakakon patak-umon. Hallelujah! Ang mga baba sa mga bakakon patak-umon. Kung imong baba bakakon yapon tak-um na. Napabamo din ha. Hallelujah! Sa mag-isang pasabutan ni David, ingon siya, he is rejoicing for the truth. Nagmalipayon siya sa kamatuoran. Hallelujah! Nasayod siya sa kamatuoran, nadawat niya ang kamatuoran, ug nasayod ta in John chapter 8 verse 32, when you receive the truth has set you. Kung nadawat mo kamatuoran, ang kamatuoran mo'y magpahigawas ka na to. Amen! Kisa'y gipahigawas na sa Ginoo sa mga bakak ni kalibutan na. Dapat kang magmalipayon. Smiling katapad din. Hallelujah! Akong i-summarize na ito ni nga sermon karong buntanga. Si David na siya'y desiring God, na kasing-kasing that desiring God, na siya'y kasing-kasing that have a heart that is praising God, na siya'y attitude that remembering God, and lastly, na siya'y kasing-kasing that is rejoicing in God. Isa may pasabot na ni na si David taliwala sa iyang wilderness experience. Taliwala nga katago-tago siya, kay patyon siya sa iyang kaugalingong anak. Napaba mo din ha? Patyon siya ni Absalom. Nag-i-expect siguro niyang mahigugma niya kay anak good niya. Hallelujah! Na siya nagtago-tago, okay? Kay patyon siya. Gibiyaan niya ang iyang palasyo. Gibiyaan niya ang iyang mga asawa. Gibiyaan niya ang iyang comfort zone. Hallelujah! Pero nganong nakapadayon maghihapon siya o pasalamat sa Ginoo. And this is the very summary of our sermon today, because he is satisfied with God. Amen! Amen!
na-satisfy kaayo siya sa Ginoo. Hallelujah. Nayo sa kaistorya, this is my ending. Umanata. Litso na isunod ani. Naistorya si Anton Chekhov sa kiyang classic short story, The Bet. Naiyang story ni Anton Chekhov. Siyang story, classic story nga The Bet, or ang title is The Bet. Naday usa ka banker. Okay, naay banker. So na banker na nagtrabaho sa bangko, may banker man. Okay. Naay sa kadato nga banker, nagdebate sila kung asa day mas maayo na mas humane, o sa man humane, mas makatao daw ang mampatyo na lang kontra sa ipriso og life sentence. Mercy killing. Kanang kuan ba kanang Mercy killing. mercy killing kana bitong yun kanang naigibitay, naay Syria elektrika. Ang nga sentence, death sentence yun. Death sentence, or mas pabor ang banker na mas maayo pa daw ang death sentence kaysa sa life sentence. Kay maayo daw ang mamatay, at least di magantos. Kaning banker, tigulang middle age ni siya. Unya na'y bata nga abogado. Ningon siya, mas maayo pa ang lisod nga sit kinabuhi kaysa sa walay kinabuhi. Okay? Napabango din na. I don't know kung asa inyong stand din ha. Wag ko'y pakialam. Hindi man ang mga kong sermon karon. Apan, nagpusaanay sila. Ningon ng banker, kidato man siya. Ikaw, mas mupili ka nga mas okay ra mapriso kaysa mag-antos ka sa prisuhan. Di mo makita imong mga hinugugma kaysa mamatay na lang, buwan na kay antuson. Ningon siya, magpusanay ta. Ningon ng banker, 5 years. Siya, 5 years, ikulong ti ka. Kung makaagwanta kag 5 years sa kulungan na akong ihatag nimo, ingon siya, magpusanay tag $20 million. Unya kay kaning batanon nga lawyer, hambugiro ko kayo siya, say 5 years. 5 years ha? Kanay mo 5 years, himuon akong 15 years. Napusaanay na sila. Sige, ang banker naman siya, dako kay nga basement siyang balay. Dito siyang basement, walay making istorya, gikulong tong lawyer, walay laing making istorya niya, ang maghatod niya pagkaon, maghilom-hilom lang. O ikulong siya dito for 15 years. O mugawas siya, musurrender siya, quits ang 20 million. Kung sa may nahitabo. Okay? Wa siya laing makitang tawo at first year, pero pwede siya mo request o kung sa iyang gusto. Napaba mo din ha. Sa first year, nag-request siya instruments. Okay? Piano. Sa first year, every day na ay madunggan ang banker na music, sige tugtog. Napaba mo din ha. Pero after a year, naundang na, nahilom na. Nag-request na po siya mga libro, mga novel. After 4 years, nagtuon siya og mga language. Gani, pagka 6 years na niya sa kulungan, kaya na niyang magstorya o pulo ka pinulungan. Bright na kayo. Daga na kayo siyang nakatunan. Pagka 10th year, nabasa na niya tanang libro na gusto niyang basahon. Napaba mo din ha? Nibasa siya Biblia. Iyang gitunan ang Biblia. Nagbasa siya, nangayo siya mga komentary, mga sermons, iyang gitunan ang Biblia. Kabalo mo siya naitabo. Nagwanta niya ang 14 years plus. Unya ang banker, pag-aabot sa 14 years, napubre na siya. Ang sitwasyon, di man nato mabalan. Napubre na siya. Di na siya kabayad sa 20 million na iyang pusta. Okay, wapatan na human. So, unsa man iyang giplano, tigulang na siya, wadi na siya kapangitag 20 million nga ibayad atong lawyer. Iyang giplano nga iya na lang atuon dito sa kulungan ug iyang patyon samtang natulog. Napabang mo din ha. Pag-abri niya, natulog ang lawyer. Pagduon na niya kayang patyon, sa lamisa na siya nakitaan kay pagkaugma, ika-15th year na niya. Okay? Mugawas na siya. Pagkagabiaw na, itong gabiaw na, iyan ang patyon.
Ning duol tong banker, nakita niya sa lamesa na ay papel nga gisulat. Balo mo siya gisulat dito sa lawyer. Ningon siya, sa akong pagstay dinhi aning kulungan for 15 years, ang akong nasabtan, it doesn't matter kung kinsay sakto na itong duha. Napapa mo din ha? Ingon siya, akong nasabtan nga ang kaalam nining kalibutan na dili makasatisfy nako. Napapa mo din ha? Ningon siya, ang tanang mga pangayo nako nimo imong gihatag, pero katong tanan wala nakasatisfy nako. Napapa mo din ha? Ingon siya, akong nasabtan, bisan ang imong 20 million nga ihatag nako ugma, dili makasatisfy nako. Kabalo mo siyang gingon niya, busa 5 hours, 5 ka oras before mahimong 15 years ang akong pagstay dinhi, muhawa ko aning kulungan kay di na ko interesado sa imong 20 million. Ning tulo ang luha sa banker nga pobre na, ug iyahang gibalik ang sunat, ug iyang gihalukan sa agtang ang batan-ong lawyer na karon 40 anyos na. Napabango din ha? Tinuod man pagkaugma, ning abrihan niya ang bintana, kay pwede rin dito abrihon tong bintana, 5 hours before ang ilahang deadline nga 15 years ning layas ang lawyer. Kung sa man akong point yan eh, nasabtan niya nga dili makasatisfy ang kalibutan. Dili makalipay ang mga material na butang. Gani ang kaalam ning kalibutan na sabtang nagbasa siya sa pulong sa Ginoo, nasabtan niya that only Jesus can satisfy. According to statistics, since 2001, sige ko balik-balik na ni, human ako, ano kabalaka? Since 2001 to 2021, ang suicide rate o ang rate sa mga tao nga nagpakamatay, nahimong 40% ning tubo. Napaba mo din ha? Ning taas ang mga nagpakamatay. Gani, sa year 2021, sa isa ka tuig lang, 50,000 ang nagpakamatay. Na every 10 minutes na usa ka buok nagpakamatay. Napaba mo din ha? Kaning mga nagpakamatay, it doesn't mean nga mga pobre rani sila. It doesn't mean mga wala ni na ilhan o ng mga taong grasa rani naroon na sa kalsada, dili. Mga ilado, mga dato, mga bright nga mga tao na wat ang paglaong kay nga naman wa sila nakakita sa tinuod nga katagbawan nining kalibutan. Napaba mo din ha? Sutihan ti ka igsuon. Kung sige ka gukod niya ning mga butang nining kalibutan na dili jud ka mahimong malipayon. Dili jud ka mahimong mapasalamaton, dili jud ka mahimong makontento, kay nga naman dili man gyud tinuod na tubag sa atong mga panginahanglan. Apan kung sundugon nato si David, bisan pag naa ka sa kalisod, bisan naa ka sa kahadlok, naa ka sa mga kasakitan, igsuon kaya nimo mapasalamat, kay nga naman si Jesus kayang isatisfy ka even in your wilderness. Karong buntaga, ang inahanglan bakag satisfaction gikan sa Ginoo. Gikapoy na baka sige gukod nini mga butang nini kalibutan. Gikapoy na bakag pangita sa kalipay. Napabango din ha? Gikapoy na bakag pangita sa katagbawan nini kalibutan. Napoy i-introduce ninyo, sulay lang. Amen? Sulay lang ang pangalan niya, si Jesus Christ. Kung ikaw karon nakatilaw nakakaniadto sa katagbawan, apan later on, years goes by, mga tuig ang labay, hallelujah, murag nalayo na ka sa Ginoo, ug nawala ang kalipay sa imong kasing-kasing. Iawhag ka balik sa Ginoo, ningon ang iyang puno, come, balik. Duol ka nako, kamong mga giuhaw, duol.
ang mga gigutom duol mo na'y hatid sa Ginoo kanato karon. Amen. Away hatag kang Papa. Hallelujah. Manindog ta. Thank you, Jesus. Regardless of your years in the Lord, kung ako nasayo nung pila nakakatuig diya sa Ginoo, but I believe ginahagit ta sa Ginoo karon sa bagong pagtagbaw niya karon buntaga. Ito na to tong first song ninyo sa slow. Ay di ko kabalo atong kanta, but samtang ginaaway kagahinan, nakita na kong it is fitted sa message na to karon. Hallelujah. Samtang nagapaminaw ta sa mga nag-aawit, siguro na may lyrics nila sa inyong tubangan. Let us reflect to the Word of God. Atong ang pamalandungan ang pulong sa Ginoo karong buntagan. I know ikaw ang isa sa mga tumong ni nga pulong. Yes. Hallelujah. This is the cry of David. Hihilak ni David. Hallelujah. Hallelujah. Even in the desert, even in the wilderness, kaya niya hikap, mutagpaw, diha kanimo karong buntaga, Igsoon. Naba kay gipangita nga wala nimo nakita sa mga tao sa imong palibot. Naba kay gipangita nga dili ang sapi o material nga mga butang nga makahatag kanimo. Duol kang Jesus. He will satisfy you. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Oh, we bless your name, God. Let's sing the chorus once again. Hallelujah. Nanginahanglan ba kang bagong paghatos gikan sa Ginoo? Nahigugma gihapon siya niya kanimo. Bisan ni talikod na kaniya. Manautro niya paghigugma niya kanimo. Make that your prayer this morning. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Dadako Diyos. Dadako o Diyos for the last time. Hallelujah. Now listen, paminaw. Niya karon ang presensya sa Ginoo. Gusto niyang tagbawon ka. Naminaw ang Ginoo nimo karong buntaga. Na-picture nga gipakita ang Ginoo sa kung kasing-kasing karon. Daw sama sa usa ka bata nga nadagma. Naningdagan sa iyang amahan. Ni sumbong sa iyang amahan, ning gapos ug nigsumbong sa iyang amahan. Na siya nasakitan. Ug ang iyang amahan nagdali-dali ug punit ug gapos kaniya. Ug niingon sa iyang anak, it's okay. It's okay because I am here. Gusto na ko nagbulitan na nimo nga po. Giuhaw ba ka? Gigutom ba ka? Nasamdan ba ka? Nabukatan ba ka? Gagsa ang Ginoo. Gagsa sa gakos sa Ginoo.
And listen, paminawa ang iyang hunghong sa imong mga kasing-kasing, kasing-kasing ka. Okay lang. Okay lang. It's okay because I am here. Okay lang, naamag ko. Ayaw na ang kabalaga. Ayaw na kahadlok. I am here, says the Lord. Can we sing that pre-chorus bridge or whatsoever? Can we sing that once again? Atong itong pagbalik katong bridge or pre-chorus. I forgot the lyrics, but katong bridge o pre-chorus ba ito? Nanghandoy ka sa bagong pagkakrus ikan sa Ginoo, itaas ang imong mga kamutingna, Lord. Di ko gusto nga mo uli na maurag gihapon ang akong gibitbit, maurag gihapon ang sitwasyon, estado sa akong kasing-kasing. But I want to be like David, Lord, that I can praise you even in the storm. I can trust you even in nothingness. Karong buntaga samtang gataas ka sa imong kamot, I want you to receive the response of God. Samtang nagaampo si Papa diha, karon dawata ang mga pagampo. Hallelujah. Lord, salamat sa imong mga pulong. Salamat sa imong pagpahinugdog. May mga nawat ang nagkakagpawan, nawat ang nagkalipan. Salamat, Lord, na ikaw maniya sa among kaliwaya. Salamat, Lord, sa imong pagkakos, sa imong presensya. Salamat, Lord, nga na mga panahon, Diyos, usay magwatan may gana, usay mahalayong minimo tungod sa mga butang ng kalibutan. Apan salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Nga naa ka na imong among katagpawan. Lord, iwahing ang mga paglantaw sa kalibutan. Kaya di na may magagukod sa mga butang sa kalibutan. Malamong guguron, magpaduol minimo Ginoo. Salamat balaan nga Diyos. Salamat nga imong nakitaan ang mga problema sa sulod sa kasing-kasing. Salamat, Lord, nga karong tagla imong giusap ang direksyon sa among kasing-kasing. Salamat, Lord! Salamat, Lord! Ang katagbawan na aradi ay kanimo. In Jesus' name.